from the yard. Okay. Okay, so welcome back sa TFTY. So meron ulit tayo question, ay address natin. So this is from a anonymous commenter. Ang question niya is, common reasons a man's love or affection for his woman may begin to fade. Okay, so I think that is a very valid question, and I think maraming taong gustong malaban sa tanong na yan. Ano ang iyong sagot? Hindi ko pa siya na-experience eh. Oh, Pero kasi kung ibe-base ko dun sa mga, well, syempre, nagkaroon naman ako ng mga ex-girlfriend. sa before. Hindi ko masasabi kung ilan, pero sa tingin ko, first is for me, kung bakit nag-fade ang pagmamahal ng isang couple or ng lalaki o babae sa lalaki, is respect, lack of respect. Number one, kung kulang ka ng respeto sa partner mo, is a big no-no. Kahit na ba sabihin mo kung ano bang ginagawa nyo behind the scene, you still need to respect the person. And number two, for me, communication. Kailangan continuous, lahat ng nangyayari, lahat ng posibleng pwedeng mangyari, planning, o kung ano man, analyzing the problem. Kasi yun naman ang very common na nagiging problema eh. Is kagaya minsan ng halimbawa, yung isa kasi, is pag may sinabi siya, feeling ng isa, ina-atake na siya. So, which is na hindi. Yung isang partner, let's say, lalaki o babae, gusto lang niya makipag-communicate. Pero doon sa isang person, is nagiging defensive. So, yun yung parang, kaya hindi sila nagkakaintindihan. Number three, the third one for me is time. LDR pare, nasubukan ko mag-LDR. Dahil nagtatrabaho ako dati overseas, sobrang hirap. Which is na for how many months lang kayo magkikita, hindi pa kayo everyday magkasama. Kasi sa experience ko to kasi girlfriend boyfriend pa lang to eh. Yun yung na-experience ko. So sobrang hirap. Kailangan nyo talaga ng time so meron akong tatlo. Respect, communications, and time. Yun yung kailangan yung maging consistent para hindi mag-fade yung pagtingin nyo doon sa isa't isa. Okay. Ako magpipigibang ako sa'yo. Kasi pag sinabi mong respect, I think that's a very cliche answer. Pero it's a very truthful answer. Ang medyo mahirap lang kasing intindihan is kapag nasasabi ng mga tao na respetong gusto ko, they don't fully understand kung ano yung pinanggagalingan nun. I'll speak for guys, no? Ang mga lalaki, very, very simple human beings yan. We don't ask for much, pero the one thing that I know for sure na either dinidemand or ini-expect ng lalaki is the respect. Because ang mga lalaki, especially if you're married, you're expected to do a lot of things which you should be doing kasi yun yung role mo. Yes. That's your main role, no? For one, kung ano yung kinalakihan mo before being married or being into a serious relationship, you have to leave that behind. Because you're starting ano. Kasi karamihan, I think, ang tingin nila sa marriage is parang end goal. No. Yung iba. Yung iba. But for me, okay. That's good. Marami kasi, may mga kakilala ko parang an end goal na nila is yung marriage. For me, although I'm not married, I look at it differently. Na parang, ang marriage is actually parang a starting point. Yes. Start. Totoo yan. Ako, ganyan yung tingin ko eh. Kagaya nung meron tayong pinag-usapan dati, for me, it's not the end of being a bachelor. It's start of being responsible. Kasi magta-transition ka. Yes. And I think once you enter that phase of being married or being in a very, very deep relationship or commitment, yung respect nga na sinasabi mo, mas na-intensify yun. Kasi very cliche word, but do you really truly understand? What I mean by that is, yung boundaries ba, dapat merong boundaries eh. Kasi minsan sa relationship, parang minsan, sa sobrang comfortable na ng isa't isa because you've been together for like 5, 10, 15 years. Yung mga boundaries, nakakalimutan mo na nakaset yan dyan because tao yan.
may certain level of respect na dinideserve ang bawat isa regardless of how long you've been together. Pero ang tanong ko naman dyan, hindi ba dapat alam mo na yung boundary na yan if you're together for 5, 10, 15 years? Yes, you should know. Pero Diba? minsan kasi, diba, pag nasa relationship ka, emotions take over. And sometimes, parang yung ego or pride ng isang tao over the other Tama. tends to forget na, may boundaries para siya. And don't get me wrong, ha? Pag sinabi kong boundaries, it's not necessarily mean na you're controlling. Kasi for me, pag sinabi mong boundaries, it's not being selfish. It's just simply na mayroon ka lang self-respect. Okay? It's not that you don't care. It's just that you're just realizing na you should care also for yourself. Kasi minsan nakakalimutan na it's a two-way street. Diba? Pag sinabi mong relationship, hindi naman yan one way. Tama. Diba? So, for me, yun lang talaga. Respect lang. And gusto ko lang siyang i-amplify because minsan natatapakan yun. Minsan na-overlook. Na parang, para yan lang, respect. Parang ano ba tayo dito, bata? Hindi eh. Sa lalaki, very important. Very, very, very sacred yun. Na parang, pag tinapo mo yung respeto sa akin, parang binaboy mo na rin yung pagkatao. Parang hindi mo na respeto kung sino ako eh. Parang, diba? So, I think once you start demonizing, once you start na tapakan yung respeto ng lalaki, mapapagod yan. And you're gonna hear silence, makakita ka ng, hindi na siya, he's physically there, but mentally and emotionally, he's not there. Once na makita mo yon, you should be very aware na I need to, Can I add one more? Ngayon naisip ko. Kasi ito naisip ko ngayon, pinag-uusapan natin, di ba? Peace. Peace of Ako, mind. bilang ako, I want peace. Na parang, halimbawa, from work, uwi ka, parang having a bad day, parang gano'n. And then uwi ka, wala kang peace. Di, parang kaya ka nga umuwi eh. Umuwi ka sa pamilya mo para magkaroon ka ng peace. Parang ito, tanongin kita Mike, diba? Ang work mo is Grab. And alam naman natin kung gaano ka-grueling ang magtrabaho for like 8-10 hours on the road, dealing with different types of passengers, mga reklamo na that. Gutom, init, mahal ang gas. Lahat. Okay? And then you come home, and then makakarinig ka ng tat. Oh, yun. Diba? I'm not saying it happens all the time, don't get me wrong, pero it happens. Nangyari Diba? talaga. Pag nangyari sa'yo yun, ano ang pumapasok sa engine ng utak mo? Sobrang, alam mo yun, nakakapagod. Tapos, parang mawalan ka ng gana. Draining yan, draining. Madidrain ka na dyan eh. Kasi Isipin mo, pagod ka na sa kalsada. Oo. So, what type of peace are you looking for? Alam mo yung mako-comfort ka ng partner mo, alam mo yun, na parang kakamustahin ka o kamusta yung araw mo, kamusta yung trabaho mo, ganyan, alam mo yun. Pero yung ganun na sinasabi mo na pagdating mo, hanapan ka agad ng kita mo, ng alam mo yun, kumbaga parang And to magpipiggyback rin ulit ako sa sinabi mo. Kasi sa mga lalaki, pag yung home natin is where we find comfort na eh. Di ba? That's why you're going home. Oo eh. And, ang mga lalaki, we every day, it's our duty to go out in the field, to sacrifice time, pawis and lahat. Well, not for the everyone. family. Not everyone. Yeah. So, once you get home, you expect peace. Peace of mind. Kaya yung naisip ko ngayon lang na parang kailangan din, importante rin is yung peace. For example, kung halimbawa vice versa, yung halimbawa, ikaw yung lalaki, naiwan ka sa bahay with your kids, ganyan, ikaw yung napag-usapan nyo yung ganun setup. Siyempre, pag uwi ng partner mo, ng misis mo, bigyan mo ng peace. And I think that goes vice versa din. Kasi minsan yung babae yung lumalabas. Yun nga yung sinabi ko. Tapos ngayon, vice versa, yung lalaki rin, galing sa labas, pag uwi niya, kailangan niya ng peace. Kaya nga umuwi yan eh. Kailangan niya ng pahinga. At yung pahinga niya is ikaw. Maging kailangan ikaw yung magparamdam sa kanya ng ibang environment. Na parang galing ka sa medyo kagaya ka o galing ka sa, kung gusto mo ma-stress, mag-drive ka dito sa Pilipinas, may stress ka eh. Ganun eh. Kaya ka uwi. Kasi gusto mong maiba yung environment mo. Gusto mong
ma-feel na tapos na yung araw mo. Yun yung kaya nasabi ko na peace. At saka dagdag mo na rin dyan yung trust. Kasi malaking bagay yun sa mag-boyfriend pa lang naman. Yan. Kailangan nyo ng trust sa isa't isa. Ako question. I don't mean to what do you prefer? Trust o transparency? For me, trust. Trust sa'yo. Ikaw? Transparency. Kasi ayoko mag-trust eh. Kasi nag-trust na siya eh. So, kailangan ako, transparency ako, di ba? Kasi ang pangit naman nun, di ba? So, para break, tiebreaker? Kasi kung mag-trust ako, trust din ako, trust. Sige, explain ko na lang yung being a transparent person na lang. Di ba? For me, na parang ako, kung yan ang tanong mo, ako, being transparent to my wife, hindi mo pa ako tinatanong, sasabihin ko na sa'yo lahat kung anong detalye na kailangan mo malaman. Instead of na pag tinanong mo ko na sabihin ko ito kasama ko, ito yung iniinom namin o kung ano man, and then sabihin ng misis mo, okay, thank you for letting me know. Hindi, ang sa akin, transparency, kasi bago mo pa ako tanungin, sabihin ko na sa'yo. Uunahan mo Para na. at least wala ka nang dahilan para pa kahit may trust ka sa akin, meron pa rin tendency, may 0.1% pa rin yan na maghihinala ka, yung posibleng hindi. Ang ano ko naman Sabihin ko na sa'yo. yung parang, pag sinabi mo kasing trust, although trust is important, don't get me wrong. Kasi merong iba dyan na parang nagagawang loophole yan eh. Pero from your point of view, I'm sure you're talking from the spot na yung on the positive side. Pero merong mga taong nagpapakita ng trust na parang uy, lalabas ako kasama ko yung mga tropa. So, pagkakatiwala, yun ano namin. Pero pag naging trust parang, uy, lalabas ako ng mga kasama ko yung mga tropa ko kasama sila Jerome. Pero kasama din dun si yung kaibigan ni Mike. Si ganito ganyan. So, for me, that's transparency. So, makikita mo talaga yung levels of, although what I'm saying is, although some people are, yung trust na yun, although wala naman silang masamang hangarin, pero minsan may mga taong nahahanapan ng loophole yun eh. Kasi yun yung kagandahan nyo yun na napag-usapan natin doon. Kasi at least nakikita ng tao kung ano yung difference ng trust and transparency. So ngayon, ewan ko, sana nakakapagbigay tayo ng itong TFTY, talagang nakapagbigay tayo ng magandang opinion. So going back to Idea. that so going back to that question nga na parang one of the reasons kung bakit nag-fade is because yung lack nun. No? So I think it's a good reminder na yung nabibring up mo, Mike, na those are signals na you could, look out for.